Si. walang control sa kanyang kabinete. Or, pwede rin na kung ito'y sabihin ng kanyang mga kabinete na under instruction sila ng presidente, yung kanilang ginagawa, na yan ay malaking posibilidad na nagdo-double talk yung ating presidente. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa sa likuran. So, walang sincerity. Nako. Ano sa tingin ninyo? Nagdo-double talk ba si Marcos o hindi siya sinusunod ng nasa ilalim niya? O yan, pag-usapan natin. Ito nga, nabalitaan namin na may email po kayong natanggap mula sa ICC. Kumpirmado na ito. Yes, meron. Anong Ang pong kapal ng mukha na nilalaman tong ICC May natanggap na email si Bato, si Senator Bato. May natanggap na email. At ito ay sa ICC. Pinasasagot si Senator Bato. Ganyan po kakapal ang ICC. Kine-question ng ating senador. Ganyan po sila katindi. Ang masakit nito, hinahayaan ng gobyerno ni Marcos. Lintik na yan. Ano ba to? email na po yan mula sa ICC, Senator? Gusto daw nilang mag-interview sa akin regarding sa war on drugs. Ano naman po ang inyong tugon sa email na yan, itong imbitasyon mula sa ICC? Hindi ko sinagot dahil kung mag-engage ako sa kanila, that would be... Tama yun. May email, pinasasagot si Senator Bato. Hindi niya sinagot. Kasi pag sinagot niya yan, ibig sabihin, itinatanggap ni Senator Bato na ang ICC ay may jurisdiction sa kanya at may jurisdiction dito sa Pilipinas. Wala po kayong jurisdiction dito sa Pilipinas kasi po ay hindi na po member ng ICC ang Pilipinas. Ayan. Kaya po matindi ito. Ganyan na po kadesperado. Pansinin natin na itong ginagawa sa KOJC is just one sign na desperado tong gobyerno na ito. Desperado sila dahil alam nila posibleng magsimula ang EDSA sa Davao. At ang malakas ay Davao. At alam natin, Davao is Duterte. So kaya ginigipit na tong KOJC. Ngayon naman, ginagamit ang ICC. Diba? Sinasabi, hindi nila papapasukin, and yet, kine-question na si Senator Bato. Tantamount to recognizing their jurisdiction over my person. So, hindi ko sinagot yung kanilang email. Pero, Senator, ikaw ba, ano bang masasabi mo? Dahil mismo ang ating gobyerno, mismo si Pangulong Bongbong Marcos, may mga pahayag na noon na hindi na ito dapat pansinin itong ICC, hindi ho ba? Dahil wala na silang jurisdiction dito sa atin. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan na Admar. Una, pwede hanggang... Tingnan ninyo ang sagot ni Senator Bato. Dalawa lang pakinggan nyo mabuti. Dalawa lang. Ang ibig sabihin na walang jurisdiction ng ICC pero nakapasok. Dalawa lang ang ibig sabihin. Tayo, no? Dahil di ba talaga natin alam kung ano yung kanilang game plan nito, no? Annalie Jacinto, shout out. It's either kung talagang wala namang pagbabago, no, sa kanyang Kasi tandaan po natin, sinabi ni Marcos, hindi niya papapasukin ang ICC. And yet, nakakapasok. So, dalawa lang ibig sabihin, ha? Pinangako po ni Marcos yan. Marami po yan, lumabas po sa mainstream media. Ipinangako niya na hindi papasok ang ICC. Noon pa. Kung gano'n man ang nangyayari, wala siyang... Tanong lang po, sabi dito ni Tirador Channel, ba, delikado to, Tirador Channel to, ha? Baka bumaba na to si Tirador Channel. Tanong lang po, kung mapatalsik si BBM, sino po papalit? Si Sara. Si BP Sara po. Bakit po? Control sa kanyang mga gabinete. Iba yung kanyang policy direction na tinatahak. Iba naman ang ginagawa ng kanyang mga miyembro ng gabinete. So, yan. So una, hindi siya pinapakinggan. Ito si Marcos, hindi pinapakinggan sa ilalim. Tingnan nyo po. Kasi sabi niya hindi pa papasukin. And yet nakapasok. So ang dalawa, ang unang rason daw dyan, sabi ni Senator Bato, hindi siya pinapakinggan sa kanyang ilalim. Kasi ibang sinasabi ng presidente, ibang ginagawa ng kanyang gabinete.
contradicting, di ba? Una, That goes to show na ating Pangulo ay walang control sa kanyang kabinete. Or, pwede rin na kung ito'y sabihin ng kanyang mga kabinete na under instruction sila ng presidente, yung kailang ginagawa, na yan ay malaking posibilidad na nagdo-double talk yung ating presidente. Iba yun. ang sinasabi, iba ang ginagawa sa likuran. So, walang sincerity kapag ganon. Ayan. So, dalawa. Una, hindi niya kontrolado yung gabinete niya kasi iba sinasabi ng presidente, iba ginagawa ng gabinete. Pangalawa, ay nagdo-double talk si Marcos. Kasi iba sinasabi, and yet inuutusan yung gabinete, ibang ginagawa. Dalawa lang yan eh. Di ba? Wala na pong iba. Ako, I agree with Senator Bato. Kasi lantarang sinabi ng presidente, hindi niya papapasukin ang ICC. Pero nakapasok. Isipin mo, presidente nagsabi niyan. Hindi papasok ang ICC. Hindi makakapasok ang ICC. And yet nakapasok. Ano yan? Hindi niya kontrolado yung gabinete niya? Or nagdo-double talk siya, sinungaling siya? Iba sinasabi niya, iba ginagawa niya. One or two. Sige nga, pakilagay nga nyo dito kung anong pinapaniwalaan nyo. Dalawa lang yan. I believe, Senator Bato, dalawa lang yan, one or two. Sa mga manunood ng replay, pakilagay nyo rin po. Ano sa tingin ninyo? Sige nga, gusto ko lang malaman. Ano sa tingin ng ating mga manunood? One or two. Hindi niya kontrolado gabinete niya, or two, sinungaling si Marcos at iba yung sinasabi niya, ibang ginagawa. Sabi ni Grace, triple talk, pambira, hindi lang sinungaling. Sagad na sa sinungaling to. Triple talk, sabi ni Ai Loni, hindi raw makakapasok pero diretso sa Malacanang. Yung iba po pati sa manunood ng replay, pakisagot nyo yan. Pareho, hindi niya kontrolado yung gabinete niya at saka doble kara. Baga in short, Senator, bumalentong lahat po ng kanyang mga sinasabi. Ang dami po, hindi lamang yata sa issue ng ICC, maraming pang mga issues na ganito rin ang trend na ginagawa ng Pangulo. Well, that remains to be seen, no, as far as ICC is concerned. Kung talagang ang gagawin ng gobyernong ito ay taliwas sa kanyang sinasabi. Kung talagang gagawin na yan, ibig sabihin, walang panindigan ang gobyernong ito at ito'y bali doble kara. Yun, matindi yung sinabi ni Senator Barreto. Walang paninindigan yung gobyerno na ito. Doble kara itong gobyerno na ito. Kanino bang gobyerno yan? Di gobyerno ni administrasyon ni Marcos yan eh. Kasi naman to si Marcos, iba-iba sinasabi, iba ginagawa. Doble kara ang gobyerno na ito kung gano'n ang mangyari. Senator, ano ho bang dahilan? Bakit nais kayo ng ICC na interviewin at tanungin? Anong particular po ang gusto nilang malaman? Maraming sumasagot, doble kara. Doble kara daw. Kasi alam mo, may punto rin kayo no? Pwedeng hindi niya kontrolado yung gabinete niya. Kasi nga, alam mo kung bakit. Dahil weak siya talaga no? Tapos marami pang bali-balita na high. So syempre, pagka nandoon ka na sa happy place mo, possible na okay ka So wala ka nang pakialam sa iba. Basta gawin niyo yung gagawin ninyo. Basta ako, I'm okay. Bahala kayo dyan. Huwag niyo lang ako tabigin. I am in my happy place. Posible yung ganyan Hindi po tayo nagbibintang. Tinitingnan lang natin yung posibilidad. Kasi nga, kahit naman si PRRD, sinabi niya weak yung presidente. Di ba? So, hindi kaya ng personality niya na hawakan yung mga gabinete niya. Hindi kaya. As in, kung yung asawa niya, hindi niya mahawakan gabinete pa niya. Di ba? Tapos, nasa happy place ka, wala ka ng pakialam talaga. Bahala na kayo dyan. Pwede yun. Or, yung maraming sumasagot sa inyo dito, nagdo-double talk siya.
Diba? Iba yung, yan ang mga karamihang sinasabi. Nagdo-double talk siya na iba sinasabi niya, iba yung ginagawa. Pwede rin. Pwede yun, pwede. Well, titingnan natin sa mga susunod na araw kasi ito'y developing story, no? But definitely, dyan lang papatak yan eh. Nasa happy place siya or talagang doble cara. Man po mula sa inyo mismo. Hindi ko na tinanong, no? As I've said, hindi ko in-engage. Sabi dito, ganyan nangyari kay Marcos si FL ang sinusunod nung may sakit si FM. Ganyan din now, FL Lam ang nagpapatakbo ng government. Kaya nga, pwede, di ba? Pwede. Why? Because he is weak. So, hindi niya na talaga kaya, hindi niya controlled. I mean, alam mo naman si Lisa di ba? May sabi nga nila may pagka-controlling. Kasi unang-una, Ito yung punto natin, Reynaldo Diano, wala si PBM sa kanyang mindset dahil sa cook. Alam mo, meron ako nabalitaan. Ako po, never akong nakapag-droga. Ha? Ulitin ko lagi ko sinasabi to baka mapagbintangan. Baka sabi, ba't ang dami mo alam? Meron kasi nagkwento sa akin, basta dyan lang, trusted person ko, na ito daw kasing coke, kailangan mo i-take yan parati. Kasi mabilis daw mawala sa katawan. At pagka nawala to sa katawan, magkakasakit yung isang tao. So sabi ko, ngayon, kasi, halimbawa, may sauna, hindi ka magtitake, di ba? Or meron ka malaking meeting, or magpapadrug test ka, alam mo may maparating na drug test, syempre hindi ka na lang magtitake. Di ba? So, ang sabi sa akin, hindi nila kaya gawin yun. Kasi pag ikaw ay lulong dun sa droga na yon, kailangan i-take mo yun continuously. Actually, mga every 2 hours or 3 hours nagtitake ka. Kasi hindi pwedeng hindi dahil may effect sa katawan. Mahahalata, manginginig. So ibig sabihin, kahit halimbawa ako, pumasok na ako, halimbawa lang naging presidente na ako, iihinto ko muna. Hindi, mauospital daw ako. Dadalhin daw ako sa ospital kasi talaga magre-react yung katawan. Hindi mo yan basta pwedeng itigil. Dahil naging presidente ka, so ititigil mo ng 6 years? Hindi po pwede. Itutuloy at itutuloy mo yan. Or, talagang i-stop mo yan, pero magpapagamot ka. Kailangan mo talagang pumunta sa ospital. Yun. Siguro, posible. Sabi ko, posible. Posible. Tingnan natin kung mauospital. nagdududa pa ako kung ito ay talagang authentic na ICC. Baka mamaya may mga scammer lang ito, no, na sumasakay sa sitwasyon dahil unang-una yung mga papel nila ay walang klarong. Sabi dito, game EDSA na tayo para maging presidente na si Sara para bumaba na ang mga bilihin, bigas, kuryente, gasolina. Si Inday, Sara lang ang magpapababa ng lahat. I agree with you, Tirador Channel. Antayin po natin si BP Sara kasi hindi tayo pwedeng mag-EDSA agad. Nang wala naman tayong suporta ng politiko, di ba? Lahat po yan ay may gastusin yan, lahat po yan ay may makinarya po yan, lahat po yan ay so antayin natin yung leading, Pero sa tingin ko, hindi ko mas magiging epektibo kaysa EDSA Davao. Dapat Davao. Sa tingin ko lang naman, pwedeng mali ako, pero andun po kasi baluarte ng Duterte yon. Heading, walang klarong signatory. Basta technically, hindi ko masabi talaga kung totoo itong ICC. Baka sumakay lang ito sa issue. Hindi kami sigurado. At kung ito man ay sakaling talagang authentic ito, ay, as I've said, my stand is not to cooperate with them because I do not recognize their jurisdiction. Si PRRD raw, gaya ng ating mga nakakausap na mga sources,
paano paghuhulihin daw si PRRD? Lalaban daw si PRRD. Hindi po papahuli si PRRD. Kaya nga to si Senator Bato, sabi niya hindi niya i-recognize ang ICC. O, ganun din. Sasabihin ko, paano kung huhulihin? Kasi ganyan din ang sinabi sa KOJC. Paano kung pagpipilitang pumasok ng mga pulis? Same thing with ICC. Hindi ro papahuli si PRRD. Sa katunayan, pwede niyang barilin yung mga yun. Bakit? Wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng manghuli. Trespassing pa nga sila kung tutuusin. Unless binigyan ng gobyerno na ito ng dahilan na sila ay pumunta rito. Pero miski na bigyan to ng gobyerno, this government is not above the law. Nasa ibabaw pa rin ng batas ng Pilipinas. Wala silang karapatan dito. Kaya tandaan nyo po ito. Hindi raw papahuli si PRRD. First place. Pero bukod po dito sa email, kumpirmado din po na may narinig kayo o report na nakuha mula sa DOJ ba o ano bang ahensya ng gobyerno na may talagang nais talaga ng ICC na kayo mismo at ilan pa sa mga opisyal ng nagdaang administrasyon gustong interviewin itong ICC? Wala akong prior information, no, except itong email lang na natanggap ko. At yung earlier na sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na indeed, sa tagal ng panahon, tinatago nila, ayaw nila maging transparent to the Filipino people, tinatago nila yung paglapit ng ICC na mag-cooperate ang ating gobyerno sa kanila, hindi nila to kinlaro. Noong nangak-ngak na si Trillanes kung ano-ano pinapakita ng mga papel, ito'y kinumpirma ni Guevara na indeed, totoo nga, may lumapit sa kanila na ICC na gustong mag-conduct na. Tingnan nyo kung gaano sila kadesperado. Pati ngayon si Trillanes ginagamit na. Ganyan katindi. Ganyan kumakain ng suka. Nagsinuka na nila. Itong sila Trillanes, di ba? Dati magkakalaban sila pero ngayon nagkakampi-kampihan dahil sa sobrang insecurity sa Duterte.